Tayo dumako sa ating aral ng Heidelberg Catechism. At kung kayo po may mga kopya, nariyan po ang ating bulletin at nakapaloob dyan ang Araw ng Panginoon 45. At yan ay mayroong 4 na tanong at sagot. At aking babasahin, sana isundan po ninyo ako ng inyong paningin at para lubos nating maintindihan o maunawaan ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Tanong 116, bakit kinakailangan para sa mga Kristiyano ang manalangin? Ang sagot, sapagkat ito ang pangunahing bahagi ng pasasalamat na hinihingi ng Diyos sa atin at gayon din sapagkat ibibigay ng Diyos ang kanyang biyaya at Espiritu Santo sa mga taong may mga tapat na paghahangad na patuloy na humiling sa Kanya at nagpapasalamat sa mga ito. Tanong 117, ano-ano ang mga kinakailangan sa panalangin para ito ay maging katanggap-tanggap sa Diyos at Kanyang pakikinggan? Sagot, una, na tayo ay manalangin mula sa puso sa nag-iisang tunay na Diyos, nanahayag ang Kanyang sarili sa Kanyang salita para sa lahat ng mga bagay na iniutos niya sa atin na hingin sa Kanya. Ikalawa, matuwid at lubusan nating malaman ang ating pangangailangan at paghihirap nang sa gayon tayo ay magpakumbaba sa ating mga sarili sa presensya ng Kanyang banal na kamahalan. Ikatlo, upang tayo ay lubos na maniwala na Siya, sa kabila ng hindi natin pagiging karapat-dapat dito, alang-alang kay Kristo na ating Panginoon, ay may katiyakang maririnig ang ating panalangin tulad ng ipinangako niya sa atin sa Kaniyang salita. Tanong 118, ano ang iniutos sa atin ng Diyos na hingin sa Kaniya? Sagot, lahat ng mga bagay na kinakailangan para sa kaluluwa at katawan na nakapaloob sa panalangin na itinuro sa atin mismo ni Kristo na ating Panginoon. Tanong 119, ano ang mga nakasaad sa panalangin ito? Sagot, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. At sa ating pag-aaral, meron tayong pagbabasihan na mga talata sa kasulatan at samahan ninyo kong buksan sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, talatang 38 hanggang 42. Luke chapter 10 verses 38 hanggang verse 42. Ganito ang sabi, sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon, isang babaeng ang pangalan ay Marta, ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay naabala sa maraming paglilingkod. Siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako.
Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bagay na hindi kukunin sa kanya. At isang talata sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, Matthew, chapter 6, verse 6, ganito ang sabi, talata 6, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim, ay gagantimpalaan ka. Purihin ang pagbabasa ng mga salitang ito ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba na ngayon daw po, sa isang araw, mas maraming impormasyon ang pumapasok sa isip natin kaysa sa buong buhay ng isang magsasaka noong 1700. Dahil nga naman, walang masyadong access sa maraming bagay. At sa bilis po ng panahon o sa bilis ng galaw ng ating mundo, minsan po parang sinasabi ng katawan natin na wala na akong oras. Sorry po, Panginoon, di na kita nakausap, di na kita natawagan. Ang dami ko po kasing kailangang tapusin. Ang dami ko po kasing kailangang gawin. Tanong ko lang kung sa gayong bagay ay nakaka-relate tayo. Lahat po kasi ay palaging abala. Lahat tayo, aminin natin, lagi tayong abala sa maraming bagay. Minsan nga, kahit po sa panaginip, napapanaginipan mo na yung iyong ginagawa. Yung bang kung kayo'y nag-o-opisina at gumagamit kayo ng Excel, parang sa panaginip, nag-Excel sheet ka pa. O parang nagre-report ka pa sa iyong trabaho. O ikaw ay nagkakandak ng meeting sa iyong pinagtatrabahuhan. Pero ito po ang mahalagang tanong para sa atin. Nasa gitna ng lahat ng ito, mga kapatid, lumalapit pa ba tayo sa Diyos? Ang dami nating pinagkakaabalahan. Ang tanong, lumalapit, nakikipag-usap pa ba tayo sa Diyos? O baka po puro tayo kilos, puro na lang tayo trabaho, puro na lang tayo gawa, pero wala ng gabay. Hindi na tayo humihingi ng tulong, ng patnubay sa Kanya. Ngayon, sa question and answer 116, ano po ang sabi? Na ang pangunahing bahagi ng pasasalamat na hinihingi ng Diyos sa atin at gayon din sapagkat ibibigay ng Diyos ang Kanyang biyaya at Espiritu Santo sa mga taong may mga tapat na paghahangad na patuloy na humiling sa Kanya at patuloy na nagpapasalamat sa mga ito. So, napakahalaga po nito para sa atin. Hindi lang siya basta sinabi natin o basta na lamang pinaliwalaan natin, kundi ganapin natin. Na ang panalangin para sa atin ay hindi siya add-on lamang. Na ang panalangin ay hindi siya accessory lamang sa ating buhay bilang mananampalataya o bilang isang Kristiyano.
ang panalangin ay siyang sentro ng ating pasasalamat at pakikipag-isa o pakikipag-ugnayan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon po, habang tinitignan natin yung hawak ninyo na bulletin, yung Lord's Day 45, sana po ay maibalik tayo nito o maibalik tayo ng kasulatan o ng salita ng Diyos sa puso ng pananalangin at sa puso ng ating pananampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya naman, narito ang ating ginawang tema o ginawang paksa sa ating pag-aaral. Huwag hayaang palitan ng abala ang panalangin kay Kristo. Again, huwag nating hayaang palitan ng anumang pinagkakaabalahan natin. Maraming pinagkakaabalahan ang ating pananalangin kay Kristo. At upang gabayan tayo ng mensaheng ito, ay bibigyang diin natin ang dalawang mahalagang punto o dalawang katotohanan na nais ituro sa atin ng Banal na Espiritu. Una, ang abala ay maaaring ubusin ang iyong ugnayan kay Kristo. Yan ang una, ang abala ay maaaring ubusin ang iyong ugnayan kay Kristo. Pangalawa, ang panalangin ay pinag-uutos ni Kristo upang mamuhay sa presensya ng Diyos. Pangalawa, ang panalangin ay pinag-uutos ni Kristo upang mamuhay sa presensya ng Diyos. Tingnan natin ang una. At imagine natin ito. Buksan natin ang ating malawak na imahinasyon. Isipin natin na ang ating Panginoong Hesus ay nasa loob ng ating tahanan. Nasa loob ng ating bahay. At tignan niyo po ron si Marta. At si Marta, nasabihin natin na siya ay nasa hospitality mode. Lahat ng detalye, inaalala niya. Ginagawa niya, abala siya sa pagluluto, sa paghahanda, sa paglilinis. Abala siya sa maraming bagay sa loob ng tahanan. Si Maria, ayun, naupo lang, tahimik, nakatabi sa paanan ni Jesus. Nakatitig, nakikinig sa mga sinasabi o tinuturo ng ating Panginoon. Parang wala lang sa kanya, wala siyang ginagampan ng anuman, wala siyang ginagawang pagkilos sa mga sandaling iyon. At si Marta, kita nga natin sa salita ng Diyos, parang galit. Tumakbo, nagreklamo sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesus. Parang sinasabi niya, Panginoon, wala ba kayong pakialam? Naiwan akong magluto, naiwan akong maglikpit, naiwan akong magsaing, at siya, itong si Maria na aking kapatid ay nakatunganga lang. Pero narito ang sagot, o heto ang sagot ng ating Panginoon sa verses 41 at 42. Sabi diyan, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bagay at hindi ito aalisin sa kaniya. Dito po, huwag nating basta na lamang maliitin si Maria. Dahil si Maria, kung ating titignan o ating susuriin, si Maria po ang tamang halimbawa
ng kung ano ang tinuturo ni Jesus doon sa mga sa mga sandaling iyon. At ang sinasabi niya rin sa atin, makinig. Marami po tayong ginagawa para sa Diyos. Nariyan ang ministry, nariyan ang pagtulong natin sa ating kapwa mananampalataya, nariyan ang ating trabaho, nariyan ang ating paglilingkod, nariyan rin ang mga gawaing bahay. Lahat ng yan, masasabi natin, lahat naman ng yan ay hindi nawawalan ng saysay. Lahat yan may kabuluhan. Pero ang tanong, kung pag-isipan natin, yung tanong na nananatili pa ba tayo sa paanan ng ating Panginoong Yesus? Pwede po tayong maglingkod, magtulungan, magministeryo, pero kung wala na ang buhay na ugnayan natin sa Diyos, mayroong isang bagay po, mga kapatid, ang maaaring nawawala sa atin. Para yung cellphone Yung cellphone mo, 'di ba, punong-puno yan ng application. Tapos sa cellphone mo na ginagamit, na puno ng application, nagmo-multitasking ka diyan Iba't ibang window o ibang apps ang binubuksan mo. Pero parang yung cellphone na yan na gamit mo ay 1% na lang. At hindi na naka-charge. Ibig ko sabihin, wala nang lakas. Wala nang nagbibigay ng lakas. Pag-isipan natin ito, na kahit gaano tayo ka-busy, kahit gaano tayo kaabala sa lahat ng bagay, sa maraming bagay, kung hindi natin pinalalakas yung ating relasyon sa Diyos, yung ating ugnayan sa Diyos, ang maaari nating kasaglakan ay babagsak tayo. Manghihina tayo. Manlulupaypay tayo. Totoo po na minsan, real talk lang kumbaga, minsan po marami pa po tayong oras na mag-scroll sa TikTok. Marami pa po tayong oras na mag-scroll sa FB Reels. Marami pa tayong oras na mag-search ng bagong gadgets. Gaya ng laptop, gaya ng cellphone. Kaysa maglaan tayo ng 5 minuto sa panalangin. Yung paggising mo nga ng umaga, hindi mo na maisip na ikaw ay magpasalamat sa Diyos. Manalangin sa Kanya. Kinukuha na natin madalas ay ang ating, dinadampot na lang natin madalas ay ang ating cellphone. Hindi na ang Biblia. At pagkatapos basahin ng Biblia, tayo magdarasal, makikipag-usap sa Panginoon. May oras po tayong magbabad sa Shopee Live. Pero hindi nakapagbababad sa presensya ng Diyos. Kaya ang tanong sa atin, tanong ko sa iyo, hindi ba't panahon na siguro para tigilan muna natin o bawas muna tayo ng panahon sa ganitong mga bagay? Baka kailangan mong tanggalin ang Martha mode paminsan-minsan. Hindi para mawalan ng disiplina, kundi para muling matutunan kung paano maging malapit kay Hesukristo. Baka kailangan po nating magbawas ng oras sa mga bagay tulad ng social media, mga mobile games, ating trabaho, na puro ka na overtime.
at iba pang mga bagay, iba pang mga abala upang makapaglaan naman tayo ng oras, ng panahon na kausapin ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagninilay-nilay ang kanyang mga salita. Oo, tama po tayo na ang mga bagay na nakakaabala sa atin ay hindi po masama. Hindi naman po masama. Pero tandaan mo ito. Pakinggan mo. Pero kung yun na lamang po ang inuuna natin, magugulat po tayo na nawawala na pala tayo sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Na yung bagay na kailanman hindi sana mawawala sa iyo, na yung pinakamahalagang bahagi sa iyo, sinasabi ng salita ng Diyos. Si Maria, nakita natin, pinili niya ang pinakamahalagang bagay, ang pinakamahalagang bahagi. Ano yon? Naglaan siya ng oras. Meron siyang panahon para kay Jesus. Nanatili siya sa presensya ng ating Panginoon. At siya'y nakikinig, nakatitig. Kaya mga kapatid, minsan, hindi naman kailangan ng Diyos ang lahat ng effort natin. Grabe. Kanya na tayo ka-effort sa lahat ng bagay. Minsan, hindi naman yun ang pinakakailangan ng Diyos. Kundi ang ating puso na handang makinig at handang manalangin, handang lumapit sa presensya ng Diyos. Yun ang pinakamahalagang bahagi. Pangalawa, nakita natin kanina sa Matthew chapter 6, verse 6. Sabi ron, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Tingnan natin ito. Napaka simple, pero mga kapatid, ito po ang pinakamakapangyarihang sandata ng isang anak ng Diyos. Ang panalangin. Yes, of course, ang Diyos. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero ang panalangin ay instrumento ng Diyos. Makapangyarihang sandata natin. Ang pananalangin. Hindi siya monologo na kung saan tayo lang ang nagsasalita at hindi na siya pinakikinggan. Sa madaling salita, hindi lang po ito, Panginoon, ito po yung gusto ko. Ganito po yung gusto ko. Ito yung kailangan ko, Panginoon. Ito po yung problema ko. In Jesus' name, Amen. Dahil ang tunay po na panalangin ay mayroong pakikinig. Ang tunay na panalangin may pagninilay-nilay. Ang pagtanggap ng kanyang kaloob, mayroong pagtanggap ng kanyang kalooban at may pakikipagniig o pakikipag-ugnayan o paglapit sa presensya ng Diyos. Lalapit tayo sa presensya ng Diyos. Hindi ka lang basta-basta nakikipag-usap. Hindi siya, ang panalangin, hindi po ito emergency lang. So, sa tuwing may emergency ka. Sa madaling salita, hindi lang po tayo dapat nananalangin kapag mayroon tayong sakit. Kapag kapos na tayo sa pera. Kapag may problema tayo sa pamilya. O kapag tayo ay mag-e-exam sa mga estudyante. Tapos sabihin pa,
Pastor, Brad, sis, pag-pray mo naman ako kasi malapit na ang exam ko. O kapag nawalan na tayo ng trabaho, doon lang tayo mananalangin. Hindi po ito, Panginoon, tulungan mo ako sa aking mga pangangailangan, sa aking mga pinagdaraanan, pero pagkatapos naman ng lahat ng yon, babalik ka naman sa iyong dating gawi o dating pamumuhay na parang walang nangyari. Ang tawag ron ay panalangin mayroong agenda pero walang totoong pagsuko ng iyong sarili sa harapan ng Panginoon. Hindi po iyon, ang panalangin ay hindi lang po tawag o tatawag ka lang pagka mayroong sunog. Ang panalangin ay hindi lang para sa panahong tayo po ay nagigipit. Malinaw ba yun? Ang panalangin ay bahagi ng pang-araw-araw na relasyon sa Diyos bilang Ama natin. Araw-araw. Kita natin sa Book of Psalms, si David, di ba? Kung ilang beses siya manalangin sa umaga, tanghali, gabi. Dahil nga sa sobrang abala natin sa maraming bagay, na kung susumahin mo yung oras ng iyong pananalangin, baka nga wala pa 5 minuto sa loob ng isang araw. Dahil sobrang abala tayo. Baka nga wala pang 1 minuto Pagka aalis tayo ng bahay, papasok tayo sa trabaho, ang prayer mo, siyempre, napakaikli. Kakain ka, maikli din na panalangin. Bago ka matulog, maikli din na panalangin. Dahil nga, sa sobrang dami ng ating pinagkakaabalahan, baka pwede nating i-manage yung ating oras sa maraming bagay. Nabawas-bawasan natin at baka pwede nating paglaanan naman ng ilang minuto ang ating pakikipag-usap naman sa Diyos. Siguro magandang tanong sa ating pag-aaral ngayon, bakit tayo makakalapit sa presensya ng Diyos? O paano tayo makakalapit? Ang sagot, sabi ng confession, ito'y dahil kay Kristo. Dahil sa ating Panginoon. Yan ang sinasabi ng question and answer 117. Sinasabi rin yan na hindi dahil magaling ka o magaling tayo manalangin. Hindi naman pagalingan ang pananalangin. Hindi po tayo pinakikinggan ng Diyos dahil maganda ang ating mga salita. Malalim ang ating bokabularyo. O impressive ang ating tono. Ang Diyos ay hindi po naaantig sa galing ng pananalita, kundi sa katapatan ng puso. Yun ang sabi Na una, na tayo ay manalangin mula sa puso. Sa nag-iisang tunay na Diyos na nahayag ang kanyang sarili sa kanyang salita para sa lahat ng mga bagay na iniutos niya sa atin na hingin sa Kanya. Hindi po natin naaabot ang Diyos dahil sa ating pananalangin, kundi ito po'y dahil mayroong tagapamagitan, tayong si Kristo na nagbukas ng pintuan sa pamamagitan ng Kanyang natigis na dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapatid, huwag mong isipin na kailangan mo munang gumaling manalangin bago ka lumapit.
Tinawag ka ni pastor, mag-pray. Pray ka. Huwag sabihin, ay pastor, di ako magaling mag-pray. Kahit nga uutal-utal o parang merong baby talk, okay lang eh. Kasi naman ang sinasabi, parang bata tayo na nanalangin sa ating ama eh. Na tinatawag natin siya, Abba, Father. Hindi mo kailangan maging eloquent, theological, o perfect. Kailangan mo lang maging totoo. Totoo sa iyong puso. Dahil ang Diyos ay hindi nakatingin sa galing mo, kundi nakatingin ang ating Panginoon sa tuwing tayo ay nakikipag-usap sa Kanya, ang tinitignan niya ay yung dugo na nakabalot sa iyo. Yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Madalas ang panalangin po natin ay nakasentro na lamang sa ating gustong makuha. Hindi na sa Diyos na gusto nating makilala. Para bang pag lumalapit tayo sa Diyos o nananalangin tayo, hindi parang fast food. Na basta makuha ang order, o gusto mong kainin ay okay na, tapos na. Pambihira. Parang ginagawa nating cashier ang Diyos pagka gayon. Hindi po cashier ang Diyos. Hindi siya tagapagbigay lang ng ating gusto. Hindi siya tagatanggap ng listahan ng ating request. Maraming listahan ng ating binabanggit sa ating panalangin. Hindi siya obligadong mag-serve ng order natin. Dito tandaan natin mga kapatid, siya ay ang ating Ama na nasa langit. Siya at kung siya ang ating Ama, ang pananalangin, tandaan natin, hindi siya transactional. Hindi ka nakikipag-transaksyon sa Diyos. Ang pananalangin ay relasyon sa Diyos. Hindi lahat ng kulang sa atin. Pwede natin pag-isipan to eh. Na hindi po lahat ng kulang sa atin ay ang sagot. Nakuha niyo po? Na hindi lahat ng kulang sa atin ay ang sagot. Ang tunay na kailangan natin, minsan, ang tunay na kailangan natin ay si Kristo mismo. Baka po hindi pagpapaganda ng church building ang kailangan, kundi pagbabagong puso ng bawat isa sa atin mula sa loob palabas. Baka hindi po mas aktibong schedule sa ministry ang sagot. At alam yan ng ating council. Baka hindi po kailangang nagmi-meeting tayo kada linggo ang sagot. Kundi mas tahimik na oras sa panalangin, hindi lang upang gumawa para sa Diyos, kundi upang makipag-ugnayan sa Kanya. Baka po ang sagot sa mga krisis, mga problema sa loob ng iglesia ay hindi panibagong programa,
Uy, pastor, mag-church outing naman tayo. Uy, gawin naman natin to. Baka hindi po iyon ang sagot, kundi panibagong pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon sa sama-samang pananalangin. Baka hindi mo kailangang malaman kung kailan matatapos ang iyong pinagdaraanan, baka kailangan mo lang maalalang hindi ka nag-iisa. Nakasama mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa labang iyan. At makita mo na siya lang ang sagot. Si Jesus ang sagot. Baka po ang pinakamahalagang sagot na ibinibigay ng Diyos sa atin bilang iglesia ay hindi po iyong ako ang solusyon sa lahat ng problema ng church. Kundi sinasabi ng ating Panginoong Yesus. At yun ang tignan natin. At makita natin, maunawaan natin, na ang ating Panginoong Yesus mismo ang siyang pinakakailangan nating hanapin. Wala sa kanino man sa atin. Wala kay pastor, wala kay elder, wala kay deacon, o sino man sa atin. Ang solusyon, kundi nasa Panginoon. Opo, tinuturuan tayo ng katekism kung paano tayo manalangin. Partikular dito sa Lord's Day 45. At makikita natin rito kung ano pong klaseng panalangin ang katanggap-tanggap sa Diyos. Kanino po tayo dapat manalangin? Ano po ang dapat lamanin ng ating panalangin? At yung huli, ang paggamit ng panalangin ng Panginoon bilang ating gabay. Pero sana, ito rin ang makita natin na higit sa lahat ng ito, mayroong ipinapaunawa, mayroong ibinubunyag sa atin ang Lord's Day 45 tungkol sa ating pagkatao sa harapan ng Diyos. At ano yun? Ang una, tayo po ay mga anak ng Diyos. Hindi lang po tayo nilalang, hindi lang tayo lingkod. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y inampun. At bilang mga inampun, at bilang mga anak, itinuring na mga anak, karapatan po nating manalangin. Meron tayong karapatan na lumapit sa ating Ama na magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. At iyon ay hindi dahil sa atin. Hindi dahil sa magaling ka. Hindi dahil marami kang effort na ginagawa para sa Panginoon. Kundi iyon ay dahil kay Kristo. Pangalawa na makita sana natin na tayo tinubos ni Kristo. Ang panalangin ay posible hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil mayroong dugong natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo'y dating hiwalay, ngunit dahil sa kanyang sakripisyo, tayo'y nilinis, tayo'y pinatawad, at tayo'y tinanggap ng Diyos. At ang pangatlo, tayo'y tinatawagan na manirahan sa presensya ng ating Ama. Hindi lang po tayo tinatawag na magdasal tuwing mayroong pangangailangan. Tayo'y tinatawagan na mamuhay sa presensya ng Diyos. Araw-araw,
buong buhay ang manalangin sa Kanya. Hindi lang po ito isang gawain, kundi ito po ay isang relasyon na dapat na isinasabuhay ng bawat isa sa atin, ng bawat Kristiyano, tunay na mananampalataya, ang manalangin. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, hindi lamang po tayo basta tinuruan paano humiling sa Diyos. Ano ang ating manghihingin sa Diyos? Kundi tinuturuan din po tayo, alalahanin natin na tayo'y lumakad bilang mga anak ng Diyos. Hindi tayo mga strangers sa harapan ng Diyos. Tayo'y mga hinirang, iniligtas sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Tinuturuan po tayong ating yakapin ang ating pagkakakilanlan sa ilalim ng Kanyang saganang biyaya. Ang biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Ang pinagkaloob ng ating Ama na nasa langit. At kapag po iyan ang siyang ating pinanghawakan, o kapag naunawaan po natin na talagang tayo ay minahal ng ating Panginoong Hesus na Kanyang ipinakita doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ang panalangin ay hindi na magiging obligasyon, kundi ang pananalangin ay magiging likas na sa atin. Magiging likas na tugon natin, at yan ay magsisilbing isang pusong mapagpasalamat sa Kanya. Pusong nagpapasalamat sa Kanya. Amen. Tayo manalangin. O Diyos naming dakila at makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, patawarin mo kami sa maraming bagay na pawang kami ay nakakalimot na tumawag sa iyo, na makalapit kami sa iyong presensya, dahil sa pag-aakala ng lahat ng bagay ay kaya namin, na ito'y dahil sa magagawa namin. Hindi na kami minsan nakatingin sa aming Panginoong Jesucristo, na tanging siya lamang ang siyang aming kailangan, na siyang aming Panginoon na didinig sa aming mga petisyon, na siyang magbibigay ng katuparan sa lahat ng aming mga panalangin. O Diyos, nakita namin sa araw na ito ang kahalagahan ng pananalangin. Kami nakalalapit lamang sa pamamagitan ni Jesucristo. Makita namin palagi, araw-araw, O Diyos, na kami yung mga anak, binigyan ng karapatan. Kami, araw-araw, natatawag, ilalapit namin ang aming mga hinaing at daing. At hindi lamang sa panahon na kami ay nahihirapan, punong-puno ng pagdurusa, kundi ang aming pananalangin ay kahit kami ay sagana, kahit kami ay nakakaranas na magandang buhay, sapagkat tinawag mo kami para magpasalamat sa lahat ng ito, mabuti man o masama, mahirap man o sagana.
O Diyos, tulungan mo kami na matutunan ang kahalagahan ng pananalangin sa iyong presensya. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patuloy mo po kaming ituwid sa aming maraming pagkakamali. Baguhin ang aming pag-iisip. Tulungan kami na makapamuhay ng may kaluguran sa iyong harapan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo umawit ng papuri sa Diyos, tayo po muna ay magkaloob sa Diyos. Ang ating pong offering ay para sa Benevolence Fund. Magkaloob tayo ng may katapatan sa ating Panginoon. Ang may masayang puso. Ating buksan ang ating mga blue book sa Psalter 100. Psalter 100. Awitin natin ang The Secret of Tranquility na hinango sa Psalm 37. Ang sabi ng stanza 1, forever trusting in the Lord, take heed to do His will. So shalt thou dwell within the land, so shalt thou dwell within the land, and He thy needs shall fill. Itin natin ang lahat ng stanza ng Psalter 100. Ating tanggapin ang basbas ng ating Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo
at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Psalter 196 bilang ating doxology. Maligayang araw po ng Panginoon sa ating. Maligayang araw ng Panginoon sa ating lahat. At ang ating pong second service ay 10:30. Ating second service ay 10:30. Balik po kayo sa ating second service.